Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13 verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupat, nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Love creates answered prayers. At dito po binabanggit po ni St. Paul na meron palang pananampalatayang nakakapagpalipat ng bundok. Yun po yung binabanggit ng ating Panginoong Hesus sa Mark 11 verse 23. Kaya lang po kung wala daw po tayong pag-ibig, ito po'y walang kabuluhan. Kasi ako po'y naniniwala na may kaugnayan po ang pag-ibig sa answered prayers na tinatanggap po natin mula sa Diyos. Ngayon, kung pabasahin po natin sa Mark 11 verse 23, makikita nyo po dyan yung tinatawag na mountain moving faith. Pwede nating sabihin sa bundok na ito'y lumipat at hindi tayo mag-alinlangan sa ating puso at maniwala tayo dun sa ating sinabi na ito'y mangyayari. Ang sabi ng Biblia, ito po'y magaganap sa ating buhay. Ganun po katindi yung pananampalatayang yon. Pero sa verse 25, may binabanggit dito ang Panginoong Hesus na mahalaga. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. So dito binabanggit yung issue ng unforgiveness. Kasi isa po sa hadlang sa pananampalataya ay yung tinatawag na unforgiveness. Pagka tayo po'y hindi nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, taglay-taglay natin yung condemnation sa ating puso. At dun po hindi nakakapag-operate ang faith. Kaya napakahalaga po na bago tayo mananalangin, tiyakin muna natin sa ating puso na tayo po ay nakapagpatawad na. At mahalaga po yun kasi sa pamamagitan po niyan, tataglayin natin yung pag-ibig sa atin pong mga panalangin. Pangalawa, mapapansin nyo sa buhay na ito, si Satanas lagi niyang nais na tayo'y magkaroon ng issue sa isa't isa. Lalo na sa mga believers, sa members of the family. Kadalasan meron pong mga disagreements, mga tampuhan, may pag-aaway-away, may conflicts, even sa church. Mapapansin nyo may mga divisions, may mga issues palagi na patungkol sa relationship. Kasi alam ni Satanas na pagka nagkaisa ang mga believers, makapangyarihan ang ating panalangin. Binabanggit po yan sa Matthew chapter 18 verse 19. Ang sabi ng Panginoong Hesus, again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. Kaya dito mapapansin nyo bakit inaatake ni Satanas ang church sa pamamagitan ng division, mga conflicts, mga issues, pag-aaway-away. Bakit inaatake ang pamilya? Na magkaroon ng mga tampuhan, galit sa isa't isa, mga hinanakit. Kasi alam ni Satanas na pagka nagkasundo ang mga believers, makapangyarihan ang kanilang panalangin. At alam niyo po ba, sabi sa Psalm 133 verse 1, pagka tayo daw po'y nagkakaisa, yung pagpapala ng Diyos ay nasa ating buhay. Sabi po ng Psalm 133 verse 3, sabi sa verse 1, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. At ang sabi sa verse 3, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. So mapapansin nyo, yung blessing pala nasa pagkakaisa nating mga believers. At ang sabi ng Mark chapter 3 verse 25, a house divided cannot stand. Kaya mahalaga po sa church nagkakaisa tayo, sa pamilya nagkakaisa po tayo at hindi tayo nag-aaway-away upang maging makapangyarihan po yung ating mga panalangin. Now, mapapansin nyo, yung pangatlong issue na kadalasan nakakasingit po sa buhay ng mga believers ay yung pong pagiging makasarili. Sabi po rito sa James chapter 3 verse 3, when you ask, you do not receive
because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Ibig sabihin, pagka ang atin po palang panalangin ay self-centered, ang tawag po ng Biblia dyan, wrong motives. Kasi hindi natin kadalasan iniisip yung kapakanan ng iba. Pero mapapansin nyo po, no, pagka nananalangin kayo para sa ibang tao, effective po yun. Pagka iniisip nyo po yung concern ng ibang tao, hindi lamang yung sa inyong sarili, effective po yun. At kung ang motive po ninyo sa buhay, halimbawa ay makatulong sa inyong pamilya, sa inyong magulang, sa inyong kapwa, sa ibang believers, mapapansin nyo effective yung prayer nyo. Kasi po, ang linaw-linaw sinasabi ng Biblia, pagka nanalangin po tayo, dapat po ang motive natin palagi ay pag-ibig. Ngayon, napakahalaga po nitong tatlong issues na to na nakikita po natin kadalasan sa ating buhay. Unang-una, unforgiveness, disunity, at yung tinatawag na selfishness. At tayong mga believers, kailangan lumakad tayo ng may pag-ibig para tayo po ay mag-operate sa Spirit. So, sabi sa 1 John chapter 2 verse 10, whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble. So, malinaw po dyan. Kailangan lumakad tayo ng may pag-ibig upang manatili tayo sa liwanag. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 6, the only thing that counts is faith expressing itself through love. Makapangyarihan po pala yung pananampalatayang nanggagaling po mula sa pusong may pag-ibig. At sa 1 John chapter 4 verse 16, whoever lives in love lives in God and God in him. Pagka lumalakad tayo ng may pag-ibig, nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At sa 1 John chapter 3 verses 22 to 23, ang sabi diyan, and we receive from him anything we ask, because we obey His commands and do what pleases Him. At ano po ba yung command ng ating Panginoon? Sabi diyan, to believe in the name of His Son Jesus Christ and to love one another as He commanded us. Kaya kung tayo po'y nagmamahalan, ang sabi ng Biblia, we will receive from Him anything we ask. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.